Isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang pumunit sa katahimikan ng buong palapag. Code Blue. Presidential Suite. Para kay Clarissa Altamonte o Kiva sa mga katrabaho niya, ang tunog na iyon ay hindi lang isang alarma. Ito ay isang hamon, isang karera laban sa oras, kung saan ang bawat segundo ay katumbas ng isang hininga. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang hawak na chart at halos lumipad patungo sa silid kung saan ang buhay at kamatayan ay nagsasagupaan sa ibabaw ng isang mamahaling kama. Sa loob, nagkakagulo na ang lahat. Clear, sigaw ng doktor. Umangat ang dibdib ng matandang pasyente, kasabay ng pagyanig ng katawan nito. 1, 2, 3 beses. Walang pulso. Push 1 amp of epi, utos ni Kiva. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng otoridad na gumagapang sa bawat ugat ng mga nakikinig. Mabilis ang kanyang mga kamay sa pag-aasikaso ng gamot, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa monitor na nagpapakita ng isang patag na linya. Sa gitna ng kaguluhan, ang isip niya ay napakalinaw. Ito ang mundo niya. Dito, siya ay may silbi. May pulso na, anunsyo ng isa pang nurse. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa silid. Dahan-dahang bumalik sa normal ang lahat. Habang pinapanood ni Kiva ang pamilya ng pasyente na umiiyak sa pasasalamat, isang pamilyar na kirot ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang ibinabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa isang saglit, ang mukha ng matandang pasyente ay naging anino ng mukha ng kanyang ina, nakahiga sa kama ng ospital, walang buhay, habang ang isang batang Kiva ay sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Napapikit siya ng mariin. Hindi ngayon, Kiva. Hindi ngayon. Pinilig niya ang kanyang ulo at muling ibinalik ang propesyonal na maskara sa kanyang mukha. Pagkatapos ng tensyon, dumaan siya sa isa sa mga regular na silid para tingnan ang paborito niyang pasyente, si Lola Remedios. Naabutan niya itong nakangiting naghihintay sa kanya. Hiza, akala ko nakalimutan mo na ang lola, malambing na sabi nito. Hindi po mangyayari yon, La, sagot ni Kiva, habang inaayos ang kumot nito at tinitingnan ang bote ng swero. Ang pag-aalaga kay Lola Remedios ang nagsisilbing paalala sa kanya kung bakit niya pinili ang propesyong ito. Ang bawat ngiti, bawat pasasalamat mula sa mga pasyenteng tulad nito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Masakit pa po ba ang likod niyo? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng tunay na pag-aalala. Nawawala ang lahat ng sakit kapag nakikita ko ang maganda mong mukha, biro ng matanda. Sana lang, alagaan mo rin ang sarili mo. Huwag puro trabaho. Masyado ka pang bata. Umiti lang si Kiva. Kung alam lang ni Lola Remedios, ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanya sa paraang hindi maintindihan ng iba. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay agad ding naglaho nang tawagin siya ng head nurse. Kiva, kailangan ka sa presidential suite, room 701. Ang bagong pasyente. Medyo mahirap pakisamahan. Naglakad si Kiva patungo sa kabilang dulo ng hallway, kung saan naroon ang mga pinakamamahaling silid ng A.C. Sebastian Medical Center. Pagbukas niya ng pinto ng room 701, isang eksena ng karangyaan ang bumungad sa kanya. Para itong isang 5-star hotel suite, hindi isang silid sa ospital. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang leather na sofa ang isang lalaking halatang bagong galing sa isang basag ulo. May pasa ito sa gilid ng mata at may tahi ang gilid ng labi. Ngunit hindi ang mga sugat niya ang nakakuha ng atensyon ni Kiva, kundi ang aura ng kayabangan na bumabalot dito. Sino ka? Tanong ng lalaki, ang boses ay maihalong inis. Ako po si Clarissa Altamonte, ang duty nurse niyo para ngayong gabi, sir, magalang niyang sagot. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang insektong gumagapang sa mamahalin niyang sahig. Hindi ba sinabi kong ayoko ng ganito, anito, sabay sipa sa tray ng pagkain na nasa harapan niya. Tumalsik ang kanin at ulam sa sahig. Gusto ko ng steak. At dalhan mo ako ng alak. Hindi na tinag si Kiva. Kalmado siyang lumapit, kinuha ang dustpan mula sa utility cart sa labas, at nagsimulang linisin ang kalat. Hindi siya nagsalita. Ang katahimikan niya ay tila mas lalong ikinainis ng lalaki. Bingi ka ba? Sabi ko, gusto ko ng steak. Dahan-dahang tumayo si Kiva matapos maglinis. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata,
ang kanyang sariling mga mata ay walang bahid ng takot. Sir, nasa ospital po kayo, hindi sa isang hotel. Kung gusto niyo ng room service, maaari po kayong mag-check out at maghanap ng restaurant. Ang pagkain dito ay inaprubahan ng inyong doktor para sa mabilis niyong paggaling. Natigilan ang lalaki. Halatang hindi siya sanay na sinasagot ng ganoon. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng kayabangan, ay napalitan ng pagkagulat at hindi makapaniwalang inis. Anong sinabi mo? Narinig niyo po ako, sir, mahinahong sagot ni Kiva. Kung wala na po kayong ibang kailangan na may kinalaman sa inyong kalusugan, babalik na po ako sa station. Tumalikod na siya at naglakad palabas, iniwan ang lalaking nakatulala, ang panga ay tila nalaglag sa sahig. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang sunod-sunod na pagpindot sa call button mula sa room 701. Isang pindot. 2. 3. Walang tigil. Bumuntong hininga si Kiva bago muling pinihit ang seradura. Pagpasok niya, naabutan niya ang pasyente na may kausap sa cellphone, ang boses ay puno ng pagsuway. Dad, I'm fine. It was just a minor accident, okay? Hindi ko kailangang manatili dito, sigaw nito sa kausap. Ano nang gusto mong gawin ko? Umupo sa opisina buong araw. That's not me. Hindi ko responsibilidad na pamunuan ang kumpanyang iyan. Narinig ni Kiva ang malakas na boses mula sa kabilang linya bago ibinaba ng lalaki ang tawag ng may pagmumura. Ibinalibag nito ang cellphone sa malambot na kama. Noon lang nito napansin ang presensya ni Kiva. Anong tinitingin-tingin mo? Masungit na tanong nito. Pinindot niyo po ang call button, sir. May kailangan po ba kayo? Walang emosyong sagot ni Kiva. Sumilay ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ng lalaki, na lalo lang nagpaangat sa tahi sa gilid nito. Kailangan ko. Kailangan kong umalis sa impyernong to. Kaya mo bang ibigay yon, Miss Altamonte? Hindi po, sir. Pero kung kailangan nyo ng pain reliever para sa mga sugat nyo, pwede ko pong i-request sa inyong doktor. Ang bawat salita ni Kiva ay sinusukat, propesyonal at malamig. Hindi niya hahayaang makita ng demonyong pasyenteng ito na apektado siya. Napasuklay ito sa buhok gamit ang mga daliri, halatang lalong naiinis sa hindi niya pagpapakita ng anumang reaksyon. Fine. Umalis ka na. Masakit ka sa mata. Walang imik na tumango si Kiva at marahang isinara ang pinto sa kanyang paglabas. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Ang pakikipag-usap sa lalaking iyon ay mas nakakapagod pa kaysa sa pagresponde sa isang code blue. May kung anong bigat sa presensya nito na tila humihigop ng lahat ng enerhiya sa silid. Lumipas ang mga sumunod na oras. Naging abala si Kiva sa pag-ikot sa ibang mga pasyente, sa pag-asikaso ng mga gamot, at sa pag-update ng mga chart. Ngunit sa likod ng kanyang isip, hindi mawala ang imahe ng aroganting lalaki sa room 701 at ang narinig niyang pag-uusap nito sa ama. Rico Alfonso Bohan Sebastian E. Iyon ang pangalang nakasulat sa chart. Isang Sebastian. Hindi na nakapagtataka. Ang pamilyang nagmamay-ari ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Nang matapos ang kanyang shift, ramdam niya ang pagod sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang araw na ito ay tila mas mahaba kaysa karaniwan. Sa halip na umuwi kaagad, naupo muna siya sa tahimik na nurse station, kung saan siya lang ang tao. Dinukot niya mula sa kanyang wallet ang isang luma at medyo lukot na litrato. Isang larawan niya noong bata pa siya, kasama ang isang babaeng may pinakamatamis na ngiti sa mundo, ang kanyang ina. Hinaplos niya ang mukha nito sa litrato. Ang ngiting iyon ang nagsisilbing gasolina niya sa araw-araw. Iyon din ang pinagmumulan ng kirot na pilit niyang tinatago. Para sa'yo to, ma, halos pabulong niyang sabi sa hangin. Kahit gaano kahirap. Sa sobrang pagod, hindi na malaya ni Kiva na unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga talukap. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mesa, ang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa litrato. Ilang sandali lang, tuluyan na siyang nilamon ng antok. Sa loob ng room 701, hindi mapakali si Bohan. Umiikot siya sa silid, hindi alintana ang kirot mula sa kanyang mga tadyang. Ang gamot na ibinigay sa kanya kanina ay paubos na ang epekto, at ang sakit ay unti-unting bumabalik. Idagdag pa ang inis na iniwan ng pag-uusap nila ng kanyang ama at ng matapang na nurse na iyon. Sino ba siya sa akala niya para sagot-sagutin ako ng ganoon?
Bulong niya sa sarili. Sa huli, hindi na niya natiis ang sakit. Kailangan niya ng pain reliever. Lumabas siya ng kanyang silid, nagbabaka sakaling may makitang nurse. Ngunit ang hallway ay tahimik at walang katao-tao. Naglakad siya patungo sa nurse station, handa nang magreklamo. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mesa, nakayukyok at mahimbing na natutulog si Kiva Altamonte. Ang babaeng kanina ay puno ng tapang at hindi matinag na tindig ay ngayon tila isang anghel na pagod na pagod. Sa isang saglit, nawala ang inis ni Bohan. Napalitan iyon ng kakaibang damdamin na hindi niya mapangalanan. Napansin niya ang bagay na hawak-hawak nito, isang litrato. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakakapit dito, na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Anong mayroon sa litratong iyon at kailangan nitong yakapin kahit sa pagtulog? Dahan-dahan, at sa paraang hindi niya maintindihan, ang kanyang mga paa ay nagsimulang humakbang palapit. Ang galit ay napalitan ng purong kuryosidad. Walang ingay siyang lumapit sa natutulog na dalaga, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa maliit na piraso ng papel na iyon. Sino o ano ang nasa litratong iyon? Katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Bohan Sebastian. Isang uri ng katahimikan na bihirang-bihira niyang maranasan sa magulo niyang mundo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa itaas at ang malalim na paghinga ng babaeng natutulog sa kanyang harapan. Nakatayo siya roon, nakalimutan ang sakit ng kanyang mga sugat, nakalimutan ang inis sa kanyang ama. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Clarissa Altamonte. Ang matapang na nurse. Ang babaeng walang takot na sumagot sa kanya. Ngayon, sa kanyang pagtulog, nawala ang lahat ng talas at tapang sa mukha nito. Ang natira ay isang payapang itsura, may bahid ng pagod na hindi maitatago. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa litratong mahigpit nitong hawak. Isang larawan ng isang mas batang Kiva at isang babaeng kamukhang-kamukha nito. Marahil ay ina niya. May kung anong lungkot sa mga mata ng babae sa litrato, sa kabila ng pilit ng ngiti. Isang pamilyar na lungkot. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na iangat ang kanyang kamay. Aabutin na sana niya ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito, ngunit sa huling sandali, napigilan niya ang kanyang sarili. Ano nang ginagawa mo, Bohan? Sita niya sa sarili. Umatras siya ng isang hakbang, ang puso niya ibiglang kumabog ng mas mabilis. Umiling siya at walang ingay na bumalik sa kanyang silid, dala-dala ang isang bagong damdamin na hindi niya maintindihan, pagka-interes. Kinabukasan, ibang Bohan ang sumalubong kay Kiva. Nang pumasok siya sa silid para sa kanyang morning rounds, hindi na ito ang aroganting pasyente na sumisipa ng pagkain. Nakaupo ito sa kama, nagbabasa ng isang car magazine. Nag-angat ito ng tingin nang maramdaman ang kanyang presensya, at sa halip na ang karaniwang matalas na titig, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Good morning, Nurse Altamonte, bati nito, ang boses ay mas magaan kaysa kahapon. Akala ko hindi ka napapasok matapos ang pagtrato ko sa'yo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Kiva. Kinuha niya ang kanyang gamit at nagsimulang i-check ang vital signs ni Bohan. Trabaho ko po ito, sir. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano nang nangyari sa sakit ko kagabi? Tanong ulit ni Bohan, tila sinusubukan siyang inisin. Kung masakit pa rin po, maaari po kayong mag-request ng gamot, sagot ni Kiva, ang mga mata ay nakatuon sa sphygmomanometer. Paano kung hindi nasakit sa katawan ang problema ko? Anito, ang boses ay may pahiwati. Paano kung gusto ko lang ng kausap? Tumigil si Kiva sa kanyang ginagawa at tiningnan ito. Sir, kung kailangan niyo po ng kausap, mayroon po tayong resident psychiatrist ang ospital. Napatawa si Bohan. Isang tawang hindi pilit, hindi mapanlait. Isang tunay na tawa. You're unbelievable, Nurse Altamonte. Talagang hindi ka natitinag. Ipinagpatuloy na lang ni Kiva ang kanyang trabaho. Pero sa loob-loob niya, nagtataka siya sa biglang pagbabago ng ugali nito. Mula sa pagiging demonyo, naging isang mapaglarong bata. Sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang kanilang routine. Papasok si Kiva sa silid at sasalubungin siya ng mga nakakalokong komento o mga tanong ni Bohan na pilit sumisira sa propesyonal niyang pader. Isang araw, habang papalitan niya ang benda sa braso nito, bigla itong nagsalita. Yung litrato kagabi. Natigilan si Kiva, ang mga kamay niya ay biglang nanigas.
Anong litrato? Tanong niya, pilit pinapakalma ang sarili. Yung hawak mo habang natutulog ka sa station, paglilinaw ni Bohan, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Sino yon? Bumalik ang lamig sa boses ni Kiva. Wala po kayong pakialam doon, sir. Mabilis niyang tinapos ang pagbebenda at nagsimulang ligpitin ang kanyang mga gamit. Kaya pala ganyan kakatapang at kaseryoso sa trabaho mo, sabi ni Bohan na para bang may nasolve siyang isang malaking puzzle. May pinaghugutan ka. Mayroon kang dahilan. Hindi sumagot si Kiva. Tumalikod siya para umalis, ngunit pinigilan siya ng boses ni Bohan. Sorry. Napatigil siya sa paghakbang. Dahan-dahan siyang lumingon. Sorry sa inasal ko noong unang araw, sabi ni Bohan, at sa unang pagkakataon, nakita ni Kiva ang sinseridad sa mga mata nito. Masyado lang magulo ang lahat. Hindi ko dapat ibinunton sa'yo. Tumango lang si Kiva at tuluyan ng lumabas ng silid. Ngunit sa paglabas niya, hindi na kasing tigas ng dati ang kanyang puso. Naisip ni Bohan na tapos na ang usapan. Ngunit ang pagtanggi ni Kiva na pag-usapan ang litrato ay lalo lang nagpaalab sa kanyang kuryosidad. Gamit ang kanyang cellphone, tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Mark, may ipapahanap ako sa'yo, sabi niya. Isang nurse dito sa San Sebastian. Clarissa Altamonte. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Personal na buhay, pamilya, lahat. Pero gawin mo to ng tahimik. Understood. Makalipas ang ilang oras, natanggap ni Bohan ang impormasyon sa kanyang email. Simpleng-simple lang ang buhay ni Kiva. Nag-iisang anak. Ulila na sa mga magulang. Breadwinner ng pamilya, sinusuportahan ang pag-aaral ng dalawang nakababatang pinsan. Top-notcher sa nursing board exam model employee. Walang bahid ng anumang iskandalo. Pero ang isang detalye ang kumuha ng kanyang pansin, ang dahilan ng pagkamatay ng ina nito. Complications from a medical malpractice incident. Sa ibang ospital, maraming taon na ang nakalipas. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang dedikasyon. Ang lungkot na nakita niya sa litrato. Ang tapang. Hapon na nang mangyari ang hindi inaasahan. Nasa loob ng kanyang silid si Bohan nang makarinig siya ng sigawan mula sa labas. Sumilik siya sa pinto at nakita niya si Kiva, napapalibutan ng isang pamilya. Isang babae ang galit na sumisigaw sa kanya. Ano na klaseng nurse ka? Bakit hindi mo sinabi sa amin na lumalala na pala ang kondisyon ng tatay namin? Ma'am, ipinaliwanag na po ng doktor ang sitwasyon sa inyo kanina. Sinusubukang magpaliwanag ni Kiva, ngunit hindi siya pinatapos. Palusot. Baka naman nagsitsismisan ka lang kaya hindi mo naasikaso ang pasyente mo. Walang silbi. Sa mamahal ng bayad namin dito, ganito lang ang serbisyo nyo. Nakayuko lang si Kiva, tinatanggap ang bawat masasakit na salita. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit nakita ni Bohan ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Bohan ang pumutok. Ang imahe ni Kiva na nakayuko ay nagpaalala sa kanya ng sarili niya sa tuwing kaharap ang kanyang ama, walang magawa, walang kalaban-laban. Lumabas siya ng kanyang silid, hindi alintana ang sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong hallway. May problema ba dito? Tanong ni Bohan, ang boses ay malamig at may otoridad. Natigilan ang babaeng sumisigaw. Sino ka? Ako si Bohan Sebastian, simpleng sagot niya. Ang pangalan pa lang ay sapat na. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng babae, mula sa galit ay naging pagkagulat at takot. At sa buong pananatili ko dito, si Nurse Altamonte ang isa sa mga pinakamahusay at pinakadedikadong nurse na nakita ko. Kung mayroon kayong reklamo, idaan nyo sa management. Huwag niyong idaan sa pagsigao sa isang empleyado na ginagawa lang ang trabaho niya. Walang nakapagsalita. Ang pamilya ay dali-daling humingi ng paumanhin at umalis. Naiwan sa hallway si Kiva at si Bohan. Tumingin si Kiva sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi niya inaasahan iyon. Mula sa lahat ng tao, ang demonyong pasyente pa ang nagtanggol sa kanya. Bumalik si Bohan sa kanyang silid na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, kumatok si Kiva sa pinto ni Bohan, dala ang kanyang gamot. Tahimik niyang ginawa ang kanyang routine. Nang akmang aalis na siya, nagsalita si Bohan.
Salamat para kanina, halos pabulong na sabi ni Kiva, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Wala yon, sagot ni Bohan. Ayoko lang ng maingay. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hangin ay tila napuno ng isang kuryenteng hindi nila parehong maintindihan. Tiningnan siya ni Bohan ng diretso sa mata, ang pagiging mapaglaro ay nawala at napalitan ng isang seryosong intensyon. Pwede ba kitang ayain lumabas? Tanong niya, ang boses ay mababa at sinsero, pagkalabas ko dito. Ang tanong ni Bohan ay nakabitin sa hangin, kasing bigat ng katahimikan na biglang bumalot sa buong silid. Naramdaman ni Kiva ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, isang reaksyon na pilit niyang pinipigilan. Ang lalaking nasa harapan niya, ang arogante, ang mayabang, ang Sebastian, ay inaaya siyang lumabas. Ibinaba niya ang kanyang tingin at umiling ng marahan. Hindi po pwede, sir. Bakit? Tanong ni Bohan, hindi nagulat ngunit hindi rin sumusuko. Dahil pasyente mo ako? O dahil isa akong Sebastian? Dahil nurse niyo po ako at pasyente ko kayo, matatag niyang sagot, kahit na sa loob niya ay nagkakagulo na ang kanyang mga emosyon. Hindi po tama. Iyon ang pinakaligtas na dahilan. Ang dahilan na katanggap-tanggap. Hindi niya maaaring sabihin na natatakot siya. Natatakot siyang buksan ang isang pinto na matagal na niyang isinara. Isang bahagyang pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ni Bohan, ngunit agad din itong napalitan ng isang pilyong ngiti. Okay. Kung iyan ang rule mo, Nurse Altamonte. Pero lalabas din ako dito. At kapag hindi na ako ang pasyente mo, hindi mo na pwedeng gamitin yung dahilan na yan. Hindi na sumagot si Kiva. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa hallway, hindi niya mapigilang hawakan ang kanyang pisngi. Mainit. Namumula ba siya? Ang ideya ay nagdulot ng panibagong pagbilis sa kanyang pulso. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Kiva na panatilihin ang kanilang relasyon na purely professional. Ngunit si Bohan, tila mas lalo pang naging determinado na sirain ang pader na itinatayo niya. Hindi na ito nag-aaya, ngunit ang mga kilos nito ay mas malakas pa kaysa sa mga salita. Isang umaga, naabutan niya itong pinipilit buksan ang isang bote ng tubig, kunwari nahihirapan dahil sa kanyang mga sugat. Alam ni Kiva na nag-iinarte lang ito, ngunit wala siyang nagawa kundi tulungan ito. Nang abutin niya ang bote, sinadya ni Bohan na hawakan ang kanyang kamay ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Ang init ng palad nito ay tila gumapang sa buong braso niya, nag-iwan ng kuryenteng hindi niya maipaliwanag. Sa ibang pagkakataon, habang nag-uusap sila, unti-unti nang nagiging personal ang kanilang mga paksa. Isang gabi, habang nag-aayos si Kiva ng kanyang gamit bago umuwi, bigla siyang tinanong ni Bohan. Ano nang pangarap mo, Kiva? Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan, hindi Nurse Altamonte. Natigilan siya. Bakit mo naitanong? Nagkibit balikat ito. Gusto ko lang malaman. Ako, ang tingin ng lahat, lalo na ng tatay ko, wala akong pangarap kundi maging basag-ulero. Pero ang totoo, huminga ito ng malalim, pangarap kong magtayo ng sarili kong garahe. Isang shop kung saan ako mismo ang mag-aayos ng mga race cars. Walang kinalaman sa ospital, sa mga board meeting, sa pangalang Sebastian. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Kiva ang kahinaan sa ilalim ng balat ng isang rebelde. Ang lalaking tila mayroon na ng lahat ay mayroon din palang sariling mga pangarap na hindi niya maabot, mga pangarap na tinatago niya mula sa mundo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang matinding koneksyon. Dahil siya rin, mayroon ding pangarap na tinatago. Ang pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya, isang bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ikaw, Kiva. Ano nang sayo? Ulit ni Bohan, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Napangiti si Kiva ng bahagya. Simpleng buhay lang, Bohan. Isang tahimik na buhay, malayo sa lahat ng to. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang kanilang mga pag-uusap ay mas lumalim. Ang kanilang mga titigan ay mas tumatagal. Nagsimulang maghintay si Kiva sa mga sandaling papasok siya sa silid ni Bohan. At nagsimulang bilangin ni Bohan ang mga oras hanggang sa muli niyang makita si Kiva. Ang propesyonal na pader na itinatayo ni Kiva ay unti-unti nang gumuho, brick by brick. Dumating ang araw bago ang nakatakdang paglabas ni Bohan sa ospital. Buong araw, ramdam ni Kiva ang kakaibang bigat sa hangin.
Ang huling araw. Bukas, aalis na si Bohan. Hindi na niya ito magiging pasyente. Hindi na niya ito makikita araw-araw. Ang isiping iyon ay nagdulot ng isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang kirot ng pag-iisa. Nang gabing iyon, habang ginagawa niya ang kanyang huling round, nakita niya si Bohan na nakatayo sa isang maliit at madilim na balcony sa dulo ng hallway, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ka pa natutulog? Lumingon si Bohan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi ako makatulog. Iniisip ko mamimiss ko ang lugar na to. Ang ospital, nagtatakang tanong ni Kiva. Hindi, sagot ni Bohan, ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya. Mamimiss ko ang nurse ko. Naramdaman na naman ni Kiva ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Bukas, hindi mo na ako nurse. Alam ko, sabi ni Bohan, humakbang siya palapit sa kanya. Isang hakbang lang, pero sapat na para maramdaman ni Kiva ang init na nagmumula sa katawan nito. Kaya tatanungin kita ulit. Kiva, pwede ba kitang ayain lumabas? Sa pagkakataong ito, hindi na niya nagawang tumanggi. Dahan-dahan siyang tumango. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Bohan. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Kiva. Ang kilos ay puno ng lambing, isang bagay na hindi inakala ni Kiva na magagawa ng isang tulad niya. Salamat, bulong ni Bohan. Salamat sa pag-aalaga sa akin. At salamat sa pagtingin sa akin ng higit pa sa pagiging isang Sebastian. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Kiva. Ang mundo ay tila huminto. Ang mga ingay ng ospital ay naglaho. Ang tanging naririnig ni Kiva ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. At pagkatapos, naramdaman niya ang malambot na labi ni Bohan sa kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pasasalamat, puno ng pangulila at puno ng pangako. Sa isang saglit, hinayaan ni Kiva ang kanyang sarili na malunod sa pakiramdam. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinugon ang halik. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakatitig lang sila sa isa't isa, ang mga mata ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng kanilang mga bibig. Biglang nakaramdam si Kiva ng hiya. Bahagya siyang umatras at tumalikod, ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho. Sa dulo ng madilim na hallway, nakatayo ang isang figura. Isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Ang mga mata nito ay nakapako sa kanila, malamig at matalas na parang yelo. Don Alfonso Sebastian A. Ang ama ni Bohan. Ang puso ni Kiva ay tila huminto sa pagtibok. Hindi niya alam kung gaano nakatagal nakatayo roon ang matanda, ngunit alam niya, sa paraan ng pagtitig nito, na nasaksihan nito ang lahat. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang shift, isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula sa isang numerong hindi rehistrado. Nang buksan niya ito, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Kailangan nating mag-usap. Opisina ni Don Alfonso Sebastian. Ngayon na. Bawat hakbang ni Kiva papunta sa executive wing ay parang isang mabigat na paghatak sa kanya papunta sa bitayan. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang makapal na karpet sa sahig ay nilalamon ang bawat tunog, pati na ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang buong palapag ay nababalot sa isang marangya at nakakapanlupaypay na katahimikan. Huminto siya sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Isang gintong plaka ang nakaukit dito, Zek Alfonso Sebastian I, Chairman. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay bago kumatok. Pasok, isang boses na malamig at puno ng otoridad ang narinig niya mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok sa loob. Ang opisina ay mas malaki pa sa isang regular na silid sa ospital. Mula sa sahig hanggang kisame, salamin ang isang pader, tanaw na tanaw ang buong syudad na tila isang laruan lamang mula sa itaas. Sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking leather na upuan sa likod ng isang mesa na kasing laki ng isang balsa, si Don Alfonso. Hindi ito nag-angat ng tingin. Patuloy lang ito sa pagpirma ng mga dokumento na para bang isa lang siyang hangin na dumaan. Tumayo si Kiva sa gitna ng silid, pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat segundong lumilipas.
Ang bawat tiktak ng mamahaling orasan sa pader ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, marahan na isinara ni Don Alfonso ang folder na nasa harapan niya at sa wakas ay tiningnan siya. Ang mga mata nito ay kasing talas ng mga mata ni Buhan, ngunit walang bahid ng kahit anong emosyon. Pulos lamig. Maupo ka, Miss Altamonte, utos nito, itinuturo ang dalawang upuan sa harap ng kanyang mesa. Sumunod si Kiva. Pakiramdam niya ay nasa isang interrogation room siya, hindi sa isang opisina. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Tanong ng matanda. Sa tingin ko poti. Panimula ni Kiva, ngunit pinutol siya nito. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, Hisha, sabi ni Don Alfonso. Ang salitang Hisha ay walang bahid ng lambing, bagkus ay puno ng panunuya. Nakita ko kayo kagabi. Nakita ko ang lahat. Naramdaman ni Kiva ang pamumula ng kanyang mukha. Yumuko siya. Gusto kong malaman kung magkano, diretsong sabi ng matanda. Lahat ng tao ay may presyo. Sabihin mo sa akin ang sayo at ibibigay ko. Pagkatapos, lalayuan mo na ang anak ko. Kasabay ng kanyang salita, kumuha ito ng isang checkbook, binuksan ito, at inilapag sa mesa. Ang simpleng kilos na iyon ay isang sampal sa pagkatao ni Kiva. Isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Biglang nawala ang kanyang takot. Napalitan iyon ng isang tahimik na galit. Inangat niya ang kanyang mukha at tiningnan ng diretso sa mga mata si Don Alfonso. Wala po akong presyo, sir, matatag niyang sagot. At hindi po mabibili ng pera ang pagkatao ko. Isang bahagyang pagkagulat ang gumuhit sa mukha ni Don Alfonso, ngunit agad din itong nawala. Ngumisi ito. Isang matapang na sagot. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit nagustuhan ka ng anak ko. Hindi ka ordinaryong babae na nasisilaw sa pera. Humilig ito pasulong. Pero lahat ng tao may kahinaan. May kinuha itong isang manipis na folder mula sa drawer at ibinalibag ito sa mesa. Kumalat ang mga lumang dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Kiva nang makilala niya ang mga papel. Mga papeles mula sa korte. Mga artikulo sa dyaryo. Ang kaso ng kanyang ina. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang iyong ina si Leticia Altamonte, sabi ni Don Alfonso, binabasa ang pangalan na parabang isa itong basura. Namatay dahil sa medical malpractice sa ibang ospital. Nagdemanda ang pamilya niyo. Nakakuha kayo ng settlement. Isang malungkot na kwento. Huminto ito at tinitigan siya, na parabang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Pero alam mo, sa tulong ng tamang mga koneksyon at ng media, ang isang malungkot na kwento ay pwedeng maging isang iskandalo. Ano-ano po ang ibig niyong sabihin, nanginginig na tanong ni Kiva. Pwede kong palabasin, dahan-dahang paliwanag ni Don Alfonso. Ang bawat salita ay punya na tumatark sa puso ni Kiva, na ang pamilya niyo ay mga oportunista. Na ginamit niyo ang pagkamatay ng nanay mo para mangikil ng pera sa isang ospital. Pwede kong hukayin ang lahat, siguraduhin na ang pangalan ng pamilya mo ay madudungisan. At ikaw, Miss Altamonte, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa kahit saang ospital sa buong Pilipinas. Ang lisensya mo isa lang iyang piraso ng papel na madali kong mapupunit. Ang banta ay hindi lang sa kanya. Ito ay isang banta sa alaala ng kanyang ina. Isang banta sa dangal ng kanilang pamilya na matagal na nilang pinag-iingatan. Iyon ang kanyang kahinaan. Ang kanyang ina. Ang kanyang pamilya. At alam na alam iyon ni Don Alfonso. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Kiva. Ang mga butil ng luha ay nagsimulang mamuo. Wala na ang tapang. Ang natira na lang ay purong desperasyon. Bakit niyo po ito ginagawa? Halos pabulong niyang tanong. Dahil sa gabal ka, diretsong sagot nito. Ang anak ko ay nakatakdang ikasal kay Isabel de la Vega. Ang pagsasama ng aming mga pamilya ang magpapatibay sa aming kumpanya. Si Buhan ang kinabukasan ng pangalang Sebastian. At hindi ko hahayaan na isang ordinaryong nurse na tulad mo ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko. Tumayo ito at lumapit sa bintana, tumanaw sa syudad sa ibaba. Pero, dahil mabait ako, sabi nito, bibigyan kita ng isang malinis na paraan para makaalis. Humarap itong muli sa kanya. Aalis si Buhan.
Pupunta siya sa Amerika para mag-aral ng business administration. Kailangan niyang maging handa sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito. At ikaw, itinuro siya nito, ikaw ang magtutulak sa kanya palayo. Anong gagawin ko? Sasabihin mo sa kanya na hindi mo siya mahal. Na ginamit mo lang siya. Na pera lang ang habol mo. Sasabihin mo ang lahat ng bagay na makakasakit sa kanya, mga bagay na magiging dahilan para kamuhian kanya. Kailangan kong isipin niya na kusa siyang umalis dahil sa'yo, hindi dahil sa akin. Napatitig si Kiva sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Pinipilit siyang sirain ang lalaking nagsisimula pa lang niyang mahalin. Pinipilit siyang maging kontrabida sa sarili nilang kwento. Nakita ni Don Alfonso ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pag-isipan mong mabuti, Hija. Ang dangal ng pamilya mo at ang alaala ng iyong ina o ang isang panandali ang pag-ibig. Gumuho ang mundo ni Kiva. Wala siyang pagpipilian. Wala siyang laban. Nakulong siya sa isang sulok. Ang kanyang mga pangarap kasama si Bohan ay biglang naging abo. Dahan-dahan, at sa bigat na parang pasan niya ang buong mundo, tumango siya. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanyang kamay. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Nakita ni Don Alfonso ang kanyang pagsuko. Ngumiti ito ng malamig, isang ngiti ng tagumpay. Bumalik ito sa kanyang upuan. Good, sabi nito sa isang businesslike na tono. Bukas, kakausapin ka niya. Alam mo na ang dapat mong gawin. May isang ngiti sa mga labi ni Bohan na hindi niya maalis-alis habang naghihintay siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa ospital. Ang lugar ay simple lang, malayo sa mga magagarang restaurant na dati niyang pinupuntahan. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakaperpektong lugar sa mundo ngayon. Dito magsisimula ang lahat. Tiningnan niya ang relos. 5 minuto na siyang naghihintay. Sa bawat pagbukas ng pinto ng coffee shop, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng pag-asa na si Kiva na ang papasok. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay ang isang pirasong pulang rosas. Isang lang. Hindi isang dosena. Dahil sa pagkakataong ito, gusto niyang maging totoo. Simple. Walang halong pagpapakitang tao. Isang rosas para sa babaeng nakakita sa totoong siya, hindi sa pangalang Sebastian. Sa wakas, bumukas ang pinto. Pumasok si Kiva. Tumayo si Bohan, ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumawak. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita niya ang itsura nito. Ang Kiva na nasa harapan niya ay hindi ang Kiva na hinalikan niya kagabi sa balcony. Ang kanyang mga balikat ay tuwid at matigas. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, walang mababakas na kahit anong emosyon. Ang kanyang mga mata ang mga matang iyon na puno ng init at pag-aalala kagabi, ngayon ay malamig at malayo. Kiva, bati niya, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Buti nakarating ka. Umupo ka. Umupo si Kiva sa silyang nasa harapan niya, ngunit ang kanyang postura ay nanatiling alerto, na para bang handa siyang tumakbo anumang oras. Hindi nito tiningnan ang rosas sa mesa. Ano nang gusto mong inumin? Ako na ang order, alok ni Bohan. Hindi na kailangan, sagot ni Kiva, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Hindi ako magtatagal. Napakunot ang noo ni Bohan. May mali. Ramdam niya ito sa kanyang mga buto. May problema ba? May nangyari ba sa trabaho? Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya nito. Isang titig na walang laman. At pagkatapos, nagsalita ito, ang mga salita ay tila mga piraso ng yelo na isa-isang tumusok sa puso ni Bohan. Akala mo ba talaga may gusto ako sa'yo? Natigilan si Bohan. Para siyang nabingi. Ano? Anong sinasabi mo? Napatawa siya ng pilit at nerbyoso. Kiva, kung nagbibiro ka, hindi nakakatuwa. Hindi ako nagbibiro, Bohan, sabi ni Kiva, binibigkas ang pangalan niya na para bang isa itong lason. Kailangan ko lang linawin ang lahat bago ka masyadong umasa. Umasa, ulit ni Bohan, hindi makapaniwala. Kiva, naghalikan tayo kagabi. Naramdaman ko. Wala kang naramdaman, putol nito sa kanya, ang boses ay biglang tumaas at tumalas. Dahil wala namang dapat maramdaman. Para sa akin, isa ka lang pagkakataon. Isang Sebastian.
Isa kang tiket para gumaan ang buhay ko. Ganoon lang yon. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Bohan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang mga masasakit na salita ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Ticket. Pagkakataon. Gumaan ang buhay ko. Hindi ako naniniwala sa'yo, nanginginig na sabi ni Bohan. Hinanap niya ang mga mata nito, nagbabaka sakaling makakita ng kahit isang senyales na nagsisinungaling ito. Isang kurap. Isang pag-iwas ng tingin. Ngunit wala. Ang mga mata nito ay matatag at walang awa. Nagsisinungaling ka. Sa desperasyon, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso nito. Kiva, please. Tumingin ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung may problema, kung may nagbanta sa iyo ang tatay ko ba? Sabihin mo sa akin, lalabanan natin to ng magkasama. Ngunit ang reaksyon ni Kiva ang tuluyang dumurog sa kanya. Bigla nitong hinila ang kanyang braso palayo na para bang diring-diri ito sa kanyang hawak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Huwag mo akong hawakan, malamig na sabi nito. Wala kang dapat ipaglaban dahil wala namang tayo. Mula sa simula, wala. Tumayo ito. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palabas, iniwan si Bohan na nakatulala sa kanyang upuan. Naiwan siyang mag-isa sa mesa, kasama ang isang pulang rosas na ngayon ay parang isang simbolo ng kanyang katangahan. Ang buong coffee shop ay tila nawala ng tunog. Ang nararamdaman niyang pag-asa at kaligayahan kanina ay napalitan ng isang malalim at nakakamanhid na sakit. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Mas masahol pa ito sa kahit anong sugat na natamo niya sa mga basag ulo. Dahil ang sugat na ito ay nasa loob. Nasa puso. At ang babaeng minahal niya ang may gawa nito. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit, isang pamilyar na galit na ginagamit niyang panangga sa tuwing nasasaktan siya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang sakit ay dahan-dahang naging puot. Puot sa babaeng iyon. Puot sa sarili niya dahil naging tanga siya. Samantala, sa labas ng coffee shop, naglalakad si Kiva ng may tuwid na likod at walang emosyong mukha. Ngunit nang makaliko na siya sa isang eskinita, kung saan wala nang makakakita sa kanya, ang itinayong pader ay biglang gumuho. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Ang lakas na ipinakita niya sa harap ni Bohan ay biglang nawala na para bang isang kandilang hinipan ng hangin. Humilik siya pasulong at isang malakas na pag-ubo ang kumawala sa kanya na sinundan ng pagsusuka. Ngunit walang lumabas kundi apdo. Ang kanyang tiyan ay kumukulo sa stress at sakit. Pagkatapos, gumuho siya sa sahig. Doon sa maruming eskinita, niyakap niya ang kanyang sarili at humagulgol ng walang tunog. Ang bawat hikbi ay isang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Ang imahe ng nasasaktan at nalilitong mukha ni Bohan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito siya ang may gawa noon. Patawarin mo ako, Bohan. Patawarin mo ako, paulit-ulit niyang bulong sa hangin, ang kanyang mga salita ay nilalamon ng kanyang sariling mga luha. Ang bawat patak ng luha ay isang testamento sa pag-ibig na kailangan niyang isakripisyo, sa pangarap na kailangan niyang bitawan. Ang presyo ng dangal ng kanyang pamilya ay ang pagdurog sa puso ng lalaking minamahal niya at sa sarili niya. Bumalik si Bohan sa mansyon ng mga Sebastian na para bang isang multo. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang matigas na linya. Ang kislap sa kanyang mga mata ay naging isang madilim na kawalan. Sinalubong siya ng kanyang ama sa sala. Mukhang hindi maganda ang lakad mo, sabi ni Don Alfonso, ang boses ay walang bahid ng simpatsya. Huwag ngayon, Dad, malamig na sagot ni Bohan, dumiretso sa minibar at nagsalin ng alak sa isang baso. Ininuman niya ito ng isang lagukan. Sinabi ko na sayo, hindi ba, pagpapatuloy ng matanda. Ang mga babaeng tulad niya, iisa lang ang habol. Pera. Kapangyarihan. Buti na lang at nalaman mo ng maaga bago pa maging mas malala ang lahat. Hindi sumagot si Bohan. Nagsalin siyang muli. Bawat salita ng kanyang ama ay nagpapatunay lang sa mga sinabi ni Kiva. Naginamit lang siya. Na isa lang siyang tiket.
Ang katotohanang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang pagsisinungaling. Nakausap ko na ang admissions office sa Harvard, sabi ni Don Alfonso. Tinatanggap ka na nila para sa susunod na semester. Business Administration. Panahon na para magseryoso ka sa buhay mo, Bohan. Panahon na para kalimutan ang mga walang kwentang bagay. Tumingin si Bohan sa kanyang ama, ang mga mata niya ay puno ng isang bagong determinasyon, isang determinasyon na isinilang mula sa puot at durog na puso. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Pupunta ako sa Amerika. Mag-aaral ako. At pagbalik ko, ako na ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Ipapakita ko sa inyong lahat. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang sinayang niya. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Don Alfonso. Lumipas ang ilang araw. Mga araw na para kay Kiva ay isang walang katapusang paglalakad sa impyerno. Patuloy siya sa pagtatrabaho, suot ang kanyang maskara ng profesionalismo, ngunit sa loob, unti-unti siyang namamatay. Ngunit may napapansin siyang kakaiba sa kanyang katawan. Madali siyang mapagod. Madalas siyang mahilo. At ang kanyang regla, na laging eksakto, ay hindi pa dumarating. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang shift, bumili siya ng isang bagay sa pharmacy na kinatatakutan niyang bilhin. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kahon sa loob ng banyo ng kanyang apartment. Sinunod niya ang instructions at pagkatapos ay naghintay. Ang 3 minutong paghihintay ay parang 3 taon. Nang sa wakas ay tumingin siya, ang mundo niya ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon. 2 pink na linya. Positibo. Nabitawan niya ang pregnancy test. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Sa gitna ng lahat ng sakit, ng lahat ng sakripisyo, may isang piraso ni Bohan na naiwan sa kanya. Isang bunga ng kanilang pag-ibig. Isang lihim na kailangan niyang dalhin mag-isa. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, binago ni Bohan Sebastian ang kanyang sarili. Ibinabaon niya ang bawat alaala ng sakit sa ilalim ng mga libro ng business, mga financial reports, at walang katapusang mga all-nighters. Ang apoy ng kanyang galit ang naging gasolina niya. Bawat insulto na natanggap niya mula sa kanyang ama, bawat pagdududa mula sa mga kasamahan niya sa Harvard, at higit sa lahat, ang imahe ng malamig na mga mata ni Kiva Altamonte, lahat ng iyon ay hinulma niya para maging isang matalim na sandata. Ang rebeldeng si Bohan Sebastian ay patay na. Ang ipinanganak mula sa kanyang abo ay si Enrico Alfonso Sebastian A., ang bagong CEO ng AC Sebastian Medical Center. Ang kanyang pagbabalik ay hindi isang simpleng homecoming. Ito ay isang paniningil. Nakatayo siya ngayon sa harap ng conference room, suot ang isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang dati magulo niyang buhok ay maikli na at maayos na nakasuklay. Nawala na ang pilyong ngiti. Ang pumalit ay isang matigas na panga at mga matang kasing lamig ng bakal. Sa kanyang tabi, nakatayo ang isang babaeng perpekto ang itsura, si Isabel de la Vega, ang kanyang fiance, isang eleganteng anino na kumukumpleto sa kanyang bagong imahe. Ready? Tanong ni Isabel, ang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang braso. Tumango si Bohan, hindi nag-abalang tingnan ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa saradong pinto ng conference room. Sa likod ng pintong iyon ay ang simula ng kanyang paghihiganti. Pumasok sila. Agad na tumahimik ang buong silid. Lahat ng mga department heads, mga doktor na mas matanda at mas may karanasan sa kanya, ay sabay-sabay na tumayo bilang paggalang. Iginala ni Bohan ang kanyang tingin sa bawat mukha. Mga pamilyar na mukha. Mga taong minsan ay tinitingnan siya na para bang isa siyang sakit ng ulo. Ngayon, takot at pag-asa ang mababasa sa kanilang mga mata. At pagkatapos nakita niya ito. Sa isang sulok, kasama ng ibang mga head nurses, nakaupo si Kiva Altamonte. Sa isang saglit, isang kuryenteng dumaloy sa kanyang sistema. Isang kislap ng nakaraan. 3 taon, ngunit tila kahapon lang. Medyo nagbago ito, may mga linya ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata na wala dati. Ngunit ang tindig nito, ang paraan ng pagkakaupo na tuwid ang likod, ang seryosong ekspresyon hindi nagbago. Mabilis niyang iwinaksi ang anumang emosyon. Ang babaeng iyon ay hindi na ang Kiva na minahal niya. Siya ang babaeng sumira sa kanya.
Ang babaeng nagturo sa kanya na ang tiwala ay isang kahibangan. Maupo na kayong lahat, utos ni Bohan, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid. Dumiretso siya sa pinakadulo ng mahabang mesa at umupo sa upuang nakalaan para sa kanya. I am Rico Alfonso Sebastian, your newsie. Ipinakilala niya si Isabel, ang kanyang mga plano, ang kanyang vision para sa ospital. Nagsasalita siya ng may kumpiyansa at otoridad. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay palihim na bumabalik kay Kiva. Nakita niyang nakayuko lang ito, nakatingin sa notebook na nasa harapan nito, na para bang sinusubukang maging invisible. Hindi kita hahayaang magtago, sabi ni Bohan sa kanyang isipan. May mga pagbabago tayong ipapatupad, pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ngayon ay direktang nakatutok kay Kiva. Mga reforma para alisin ang mga inefficiency at para siguruhin na ang bawat piso na ibinabayad sa ospital na ito ay nasusuklian ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo. Walang puwang dito para sa mga empleyadong hindi ginagawa ang kanilang trabaho ng tama. Nakita niya itong bahagyang nagulat sa direktang pagtama ng kanyang mga salita. Nakita niya kung paano humigpit ang hawak nito sa kanyang ballpen, ang mga buko ng daliri nito ay namumuti. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kalooban ni Bohan. Magaling! Simula pa lang yan. Pagkatapos ng meeting, isa-isang lumapit ang mga department heads para batiin siya. Hinintay niyang mauna ang lahat. Hinintay niya hanggang sa si Kiva na lang ang natitira, nagliligpit ng kanyang mga gamit, malinaw na iniiwasan siya. Nang akmang lalabas na ito ng pinto, humakbang siya at hinarangan ang daan nito. Nag-angat ng tingin si Kiva. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Nakita ni Bohan ang pagkagulat sa mga mata nito, ang pagkalito, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan, sakit. Long time no see, Nurse Altamonte, sabi niya, ang bawat salita ay may diin, ang bawat salita ay mailason. Nakita niya itong napalunok. Sir, halos pabulong nitong sagot, yumuko ito at sinubukang lumusot sa gilid niya. Ngunit muli siyang humarang. Bakit ka nagmamadali? Humilig siya ng bahagya, sapat lang para sila lang ang makarinig. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Hindi mo man lang ba ako babatiin? O baka dapat sabihin kong gold digger? Iyon na. Ang salitang 3 taon niyang kinimkim. Ang salitang kumakatawan sa lahat ng kanyang puot. Inaasahan niyang makikita ang galit sa mga mata nito, o di kaya'y pagkahiya. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kulay sa mukha ni Kiva ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakakabahalang pamumutla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng isang uri ng sakit na hindi pa nakikita ni Bohan dati. At pagkatapos nanginig ito. Bigla itong nawalan ng balanse. Automatikong kumilos ang kanyang katawan. Bago pa man bumagsak si Kiva sa sahig, nasalo na siya ng mga braso ni Bohan. Ang lahat ng puot, ang lahat ng pinagplanuhang paghihiganti, ay biglang naglaho na parang bula. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding pag-aalala. Napakagaan nito sa kanyang mga bisig, mas magaan kaysa sa naaalala niya. At ang balat nito ay nag-aapoy sa lagnat. Ang isip niya ay sumisigaw ng paghihiganti. Ngunit ang puso niya, ang taksil niyang puso, ay sumisigaw ng ibang bagay. Kiva, sigaw niya, ang pangalan nito ay bigla na lang lumabas sa kanyang bibig, puno ng takot na hindi niya napigilan. Kiva, anong nangyayari sa'yo? Ang unang nagparehistro sa isip ni Kiva ay ang pamilyar na amoy ng antiseptiko. Pagkatapos ang puting kisam. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad na naramdaman ang lambot ng unan at ang gaspang ng kumot ng ospital. Napabalikwas siya ng bangon. Dahan-dahan lang, Miss Altamonte, sabi ng isang doktor na nakatayo sa paanan ng kama, hawak ang kanyang chart. Nahimatay ka kanina. Fatigue and a slight fever. Kailangan mo munang magpahinga. Nahimatay ako. Ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng malamig na boses ni Bohan. Gold digger. At ang nakakakilabot na pag-aalala sa mga mata nito nang saluhin siya. Nakita niya. Nakita niya ang kahinaan niya. Okay na po ako, Dok. Pagod lang po siguro talaga,
pilit niyang sinabi, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang anino sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Si Bohan. Naghihintay. Nagmamasid. Pilit siyang tumayo. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Pero Kiva. Okay na po ako, pag-ulit niya, mas matatag na ngayon. Hindi niya hahayaang makita ni Bohan na apektado siya. Hindi na ulit. Kinailangan niyang magpumilit, ngunit sa huli ay pinayagan din siyang umalis matapos painumin ng gamot. Paglabas niya ng silid, wala na si Bohan. Mas mabuti, sabi niya sa sarili. Ngunit isang bahagi niya ang nakaramdam ng pagkadismaya. Ang pag-aakala niyang tapos na ang lahat ay isang malaking pagkakamali. Pagbalik niya sa kanyang station, isang opisyal na memo ang naghihintay sa kanya. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis habang binabasa niya ang mga nakasulat. Memorandum. N.E. Clarissa E. Altamonte, Head Nurse, Internal Medicine. From Office of the Chief Executive Officer. Subject, Reassignment. Effective immediately, you are hereby reassigned to the Emergency Room Department. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang AUC ang pinakamagulo, pinaka-stressful, at pinaka-nakakapagod na departamento sa buong ospital. Hindi ito isang simpleng reassignment. Ito ay isang parusa. Ito ang simula ng laro ni Bohan. Walang salitang tinanggap ni Kiva ang kanyang bagong tungkulin. Ipinakita niya sa lahat na hindi siya natitinag. Sa unang araw niya sa AUC, sinalubong siya ng walang katapusang agos ng mga pasyente, ng tunog ng mga sirena, at ng amoy ng dugo at gamot. Ngunit hinarap niya ang lahat ng iyon ng buong tapang. Isang hapon, habang nagmamadali siyang magdala ng blood bag sa isang pasyente, isang boses ang pumigil sa kanya. Nurse Kiva. Sandali. Lumingon siya at nakita si Isabel de la Vega, nakatayo sa gitna ng hallway na parabang pagmamay-ari niya ito. May hawak itong isang paper cup ng kape. Pwede bang magtanong? Saan ba dito ang dermatology clinic? Tanong ni Isabel. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Diretsuhin niyo lang po tong hallway, ma'am, tapos kaliwa sa dulo. Ay, sorry. Biglang hinadulas si Isabel, at ang mainit na kape ay tumapon sa puting uniforme ni Kiva, nag-iwan ng isang malaking mansa ng brown sa kanyang dibdib. Naku, ang lampa ko talaga. Pasensya ka na. Ilang mga dumadaan ang napatingin sa kanila. Naramdaman ni Kiva ang pag-init ng kanyang pisngi. Okay lang po, ma'am, sagot ni Kiva, pilit pinapakalma ang sarili. Hala, ang dumi na ng damit mo, sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Oops, sorry. Sanay ka naman sigurong maglinis, di ba? Ang huling mga salita ay isang malinaw na insulto. Isang sampal na narinig ng lahat. Hindi sumagot si Kiva. Kumuha lang siya ng tissue mula sa kanyang bulsa at sinubukang punasan ang mansa, kahit alam niyang wala na itong pag-asa. Tumalikod siya at nagpatuloy sa kanyang lakad, iniwan si Isabel na may isang matagumpay na ngiti sa labi. Ang mga araw ay naging linggo. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Bukod sa presyo ng trabaho sa FEC, palaging may mga aksidente na kagagawa ni Isabel. Ngunit ang pinakamatindi ay ang mga pagpapatawag ni Bohan. Isang araw, ipinatawag siya sa opisina nito. Ang opisina ay malaki at malamig na lalong nagpaparamdam sa kanya ng kanyang kaliitan. Nakaupo si Bohan sa likod ng kanyang malaking mesa, abala sa pagtingin sa mga papeles. Pinatawag niyo daw po ako, sir. Hindi ito nag-angat ng tingin. May mali sa report na sinubmit mo kahapon. Isang minor error sa oras. Ulitin mo. Alam ni Kiva na hindi iyon ang totoong dahilan. Ang error ay napakaliit at madaling itama. Ito ay isang dahilan para makita siya, para iparamdam sa kanya kung sino ang may kapangyarihan. Masusunod po, sir. Nang akmang tatalikod na siya, nagsalita itong muli. Nurse Altamonte. Humarap siyang muli. Sa pagkakataong ito, nakatingin na ito sa kanya. Ang mga mata nito ay sinusuri siya, mula sa kanyang namumutlang mukha hanggang sa kanyang payat na pangangatawan. Make sure you're eating, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. I can't have my employees collapsing on the job. It's bad for business.
Isang pag-aalala na binalot sa isang insulto. Iyon si Bohan ngayon. Isang lalaking naguguluhan sa pagitan ng pagnanais na saktan siya at ng isang natitirang bahid ng pag-aalala. Opo, sir, sagot niya at mabilis na lumabas ng silid. Gabi na nang matapos ang kanyang shift. Pagod na pagod siya. Ang kanyang katawan at isip ay tila babagsak na anumang oras. Habang nagpapalit siya ng damit sa locker room, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Kiva, anak. Napalingon siya at nakita si Aling Elena, isang mas matandang nurse na matalik na kaibigan ng kanyang ina noon. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Tita Elena, sabi niya, sinubukang umiti. Huwag ka nang umiti ng pilit, anak. Nakikita ko, sabi nito, hinaplos ang kanyang pisngi. Namumutla ka. Pumapayat. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Pagod lang po sa trabaho, tita. Alam niyo naman po sa ECT. Umiling si Tita Elena. Hindi lang yan. Kilala kita, Kiva. At kilala ko ang nanay mo. Nakikita ko sa mga mata mo ang bigat na dinadala mo. Lumapit ito at bumulong. Anak, hindi habang buhay kaya mong sarilinin yan. Nakikita ko, unti-unti ka nang naupos. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Sarilinin yan. Ang lihim. Ang sakit. Ang alaala ng isang pangarap na hindi nabuo. Naramdaman niya ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Niyakap niya si Tita Elena, at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi nila namalayan, sa dulo ng hallway, may isang taong nakikinig. Isang taong nakatago sa dilim. Hindi narinig ni Isabelle ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang narinig. Lihim. Bigat na dinadala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung ano ang lihim ni Kiva. Ngunit alam niya na mayroon. At anumang lihim na iyon, gagamitin niya para tuluyan na itong sirain. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang tunog ng mahinang jazz music ay humahalo sa kalansing ng mga kopita at sa halakhakan ng mga mayayamang bisita. Ito ang ika-50 anibersaryo ng AC Sebastian Medical Center. Para kay Bohan, isa lang itong obligasyon, isang entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang papel ng isang karapat-dapat na si. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Si Isabelle ay nakakapit sa kanyang braso, perpekto ang ngiti, bumabati sa bawat importanteng taong lumalapit sa kanila. Ginagawa ni Bohan ang nararapat, nakikipagkamay, umingiti, tumatango. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na naglilibot, hinahanap ang isang mukha sa gitna ng dagat ng mga tao. Nasaan siya? Tanong niya sa sarili. Sinabi niya sa sarili na gusto niya lang makita kung paano ito nagdurusa sa isang event na puno ng karangyaan na hindi nito kayang abutin. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang nagsisinungaling siya. At pagkatapos nakita niya ito. Nakatayo si Kiva malapit sa isang buffet table, kasama si Aling Elena at ilang mga nurse. Suot niya ang kanyang simpleng puting uniforme, na para bang isang puting bulaklak sa gitna ng hardin ng mga mamahaling gown at suit. May kung anong kumirot sa dibdib ni Bohan. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa kanya na humahanga pa rin sa simpleng dignidad nito. Dumating ang oras ng mga talumpati. Ang kanyang ama, si Isabelle, at siya. Nang tawagin si Isabelle sa entablado, ang kanyang ngiti ay kuminang sa ilalim ng mga ilaw. Good evening, everyone, panimula nito, ang boses ay matamis at puno ng karisma. Nagpasalamat ito sa lahat ng empleyado, sa mga doktor, sa mga staff. Ang kanyang mga salita ay perpekto. Ngunit sa dulo, idinagdag niya ang isang pangungusap na para kay Bohan ay isang palasong mailason. Isang espesyal na pasasalamat sa mga empleyado nating walang kapaguran, tulad ni Nurse Kiva Altamonte, sabi ni Isabelle, at lahat ng mata ay napunta kay Kiva. Isang inspirasyon. Isang patunay na basta't mayroon kang determinasyon, kaya mong abutin ang lahat. Isang saludo para sa mga taong handang gawin ang lahat para lang umangat sa buhay. Ang huling pangungusap. Ang diin. Naramdaman ni Bohan ang pagbabago sa hangin. Para sa karamihan, iyon ay isang papuri. Pero para sa kanya, at alam niyang para din kay Kiva, iyon ay isang patama. Isang paalala.
Pagkatapos ng talumpati, bumaba si Isabelle at lumapit sa isang grupo ng mga matatandang sosyalite, mga kaibigan ng kanyang ina. Nag-uusap sila habang nakatingin sa direksyon ni Kiva. Ito na. Alam ni Bohan na may mangyayari. Isa sa mga babae, isang matabang ginang na puno ng alahas, ang lumapit kay Kiva. Ikaw ba si Kiva Altamonte, Hisha? Tanong nito, ang boses ay matinis. Opo, ma'am, magalang na sagot ni Kiva. Narinig ko ang pangalan mo. Magaling ka raw na nurse, sabi ng babae, bago biglang ibahin ang tono. Pero may narinig din akong isang chismis. Totoo ba na dati, sa ibang ospital, may tinangkakang akitin na anak ng direktor doon? Para umangat ka sa posisyon. Ang tanong ay isang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Biglang tumahimik ang paligid. Ang musika ay tila humina. Ang lahat ng mga mata, ang lahat ng mga tenga, ay nakatuon ngayon sa kanila. Nakita ni Bohan ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha ni Kiva. Nakita niya ang biglaang pagkasindak sa mga mata nito. Nakita niya kung paano ito napahawak sa gilid ng mesa, na para bang anumang oras ay babagsak ito. Dito na nagsimula ang digmaan sa loob ni Bohan. Isang bahagi niya, ang bahaging puno ng galit at puot, ay nagsasabi, ayan na. Tingnan natin kung paano ka lalabas dyan. Iyan ang nararapat sa'yo. Ngunit isa pang bahagi, isang bahaging matagal na niyang ibinabaon, ay sumisigaw, malito, isa itong patibong. Tingnan mo siya. Hindi siya makahinga. Tulungan mo siya. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Kung ipagtatanggol ko siya, iisipin ng lahat na tanga pa rin ako sa kanya. Pagtatawanan ako ni Dad. Magagalit si Isabel. Masisira ang lahat ng pinaghirapan kong imahe. Nakatayo lang siya roon, ilang metro ang layo, hawak ang kanyang baso. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang kanyang dila ay tila na paralisa. Nakita niya ang paghahanap ng tulong sa mga mata ni Kiva, tumingin ito sa kanya. Isang desperadong, tahimik na pagsusumamo. Ngunit ang ginawa lang ni Bohan ay tumayo roon. Sa gitna ng lahat, sa harap ng lahat, ang kanyang pananahimik ay isang hatol. Ang kanyang katahimikan ang nagsabi sa lahat na totoo ang akusasyon. Iyon ang huling bagay na kailangan ni Kiva. Nakita ni Bohan kung paano nawasak ang huling piraso ng pag-asa sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang blanko, basag na tingin. Hindi na ito nagsalita. Mabilis itong tumalikod, binangga ang ilang mga taong nakaharang, at tumakbo palabas ng ballroom. Nang mawala na si Kiva sa paningin, saka lang bumalik ang lakas sa katawan ni Bohan. Ngunit wala ang pakiramdam ng tagumpay na inaasahan niya. Wala ang kasiyahan. Ang natira lang ay isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Ang tawa ng mga tao sa paligid niya ay parang ingay na walang kahulugan. Ang ngiti sa labi ni Isabel ay tila isang nakakasuyang maskara. Uminom siya mula sa kanyang baso, ngunit ang whiskey ay lasang abo. Nanalo siya. Sinira niya si Kiva sa harap ng lahat. Ngunit bakit pakiramdam niya, siya ang talo? Kinabukasan, pumasok siya sa kanyang opisina na may matinding sakit ng ulo at mas mabigat na puso. Sinubukan niyang isawsaw ang sarili sa mga papeles. Kailangan niyang maging Kailangan niyang maging abala. Pumasok ang kanyang sekretarya. Good morning, sir. May nag-iwan po nito para sa inyo kaninang umaga. Inilapag nito sa kanyang mesa ang isang puting sobre. Walang pangalan. Walang anumang marka. Binuksan ito ni Bohan. Sa loob, may isang pirasong papel na nakatupi. Isang maikli, formal at malamig na sulat. To the Office of the Sea. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng sulat, may isa pang bagay. Isang plastic V-card. Ang kanyang employee G. Isang larawan ni Kiva mula 3 taon na ang nakalipas, nakangiti, ang mga mata ay puno pa ng pag-asa. Napatitig si Bohan sa G. Sa ngiti. Sa pag-asa. Sa lahat ng nawala. Nawala sa kanya. At nawala dahil sa kanya. Ang plastic V-card ay tila may sariling bigat sa palad ni Bohan. Mas mabigat pa ito kaysa sa mga tambak na dokumento sa kanyang mesa, mas mabigat kaysa sa bigat ng buong kumpanya na ngayon ay nakaatang sa kanyang mga balikat. Nakatitig siya sa nakangiting mukha ni Kiva sa larawan, isang ngiti na puno ng buhay, isang ngiti na siya mismo ang pumatay.
Lumipas ang araw na iyon na para siyang isang kaluluwang ligaw sa sarili niyang opisina. Ang bawat pagbati mula sa mga empleyado, ang bawat papuri mula sa mga board members tungkol sa matagumpay na anibersaryo ay parang mga insulto. Tinawagan siya ni Isabelle, ang boses nito ay matamis at masaya, nagkukwento tungkol sa mga positibong komento na natanggap nila. Hindi siya halos nakasagot. Is everything okay, darling? You seem quiet, tanong nito. Pagod lang. Long night, maikli niyang sagot, isang kasinungalingan na lasang-lason sa kanyang dila. Ang pinakamatindi ay ang pag-uusap nila ng kanyang ama. Pumasok ito sa kanyang opisina na may isang ngiti ng tagumpay. I'm proud of you, son. Finally, you're acting like true Sebastian. You handled that little problem with the nurse perfectly. Now, she's gone. We can finally move forward without any distractions. Little problem. Distraction. Ganoon lang tingnan ng kanyang ama si Kiva. Ganoon lang tingnan ang isang taong minsan ay naging buong mundo niya. Ikinuyom ni Bohan ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa, pinipigilan ang galit na gustong kumawala. Sa unang pagkakataon, hindi paghanga ang naramdaman niya sa kanyang ama, kundi isang malamig na pagkasuklam. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang imahe ni Kiva na tumatakbo palabas ng ballroom, ang wasak na ekspresyon sa mukha nito, ang tahimik na pagsusumamo sa mga mata nito bago ito sumuko, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pananahimik niya. Iyon ang pumatay sa kanya. Kinabukasan, pumasok siya sa ospital ng maaga. Habang naglalakad siya sa hallway, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Sebastian. Lumingon siya at nakita si Aling Elena, ang matandang nurse na kasama ni Kiva noong gabi ng anibersaryo. Nakatayo ito sa kanyang harapan, ang mga mata nito ay walang bahid ng takot. Ang mga ito ay puno ng isang bagay na mas malakas, pagkadismaya. May I-help you? Formal niyang tanong. Hindi ako ang kailangan mong tulungan, matapang na sagot ni Aling Elena. Alam mo ba, kamukhang-kamukha mo ang tatay mo. Ganyan na ganyan din siya tumingin, na para bang ang lahat ng tao sa paligid niya ay mas mababa sa kanya. Napakunot ang noo ni Bohan. Walang sinuman sa ospital na ito ang nangahas na kausapin siya ng ganoon. Watch your words, Aling Elena. I am still your sissy. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Ikaw ang sissy. Pero sa likod ng mamahalin mong sweet, isa ka pa ring duwag na lalaki. Ang mga salita ay tumama kay Bohan na parang isang malakas na sampal. Nakita kita noong gabing iyon. Nakita ko kung paano kanya tiningnan, humihingi ng tulong. At nakita ko kung paano mo siya tinalikuran. Ipinagmalaki mo ba ang sarili mo? Hindi nakasagot si Bohan. Minahal ka ng batang iyon, Bohan, sabi ni Aling Elena, ang boses ay bahagyang nanginig. At sinira mo siya. Para saan? Para sa pera? Para sa posisyon? Umiling ito. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan niya. Wala kang alam, pabulong na sagot ni Bohan. Niloko niya ako. Pera lang ang habol niya. Napatawa si Aling Elena, isang tawang walang saya. Kung pera lang ang habol niya, sana tinanggap na niya ang unang alok ng tatay mo 3 taon na ang nakalipas. Natigilan si Bohan. Unang alok. Hindi mo talaga alam, sabi ni Aling Elena, na maihalong awa sa kanyang boses. Iniabot nito sa kanya ang isang nakatuping piraso ng papel. Isang lumang clipping mula sa isang dyaryo. Kung mahal mo talaga siya, o kung minsan mo man lang siyang minahal, alamin mo kung bakit namatay ang nanay niya. Baka sakaling maintindihan mo kung bakit mas pipiliin niyang mamatay kaysa dungisan ang pangalan ng pamilya niya. Tumalikod na si Aling Elena at iniwan si Bohan na nakatayo roon, hawak ang lumang papel, ang kanyang mundo ay nagsisimulang gumuho. Binuksan niya ang papel. Isang artikulo tungkol sa isang medical malpractice case. Ang pangalan ng ina ni Kiva. Ang pangalan ng kanilang pamilya. Ang mga salita ni Aling Elena ay kumapit sa kanyang isipan at ayaw nang bumitaw. Gabi na nang magdesisyon siya. Hindi na siya makapaghintay. Gamit ang kanyang master key, pinuntahan niya ang pinakamalalim at pinakalumang bahagi ng ospital, ang archives. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya.
Sa ilalim ng isang bumbilyang bahagyang kumikindat, nagsimula siyang maghalungkat. Hinanap niya ang 201 files ni Kiva, ang kanyang buong record. Ngunit wala siyang makitang kakaiba. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga log ang digital at audio logs ng Human Resources Department. Bumalik siya sa kanyang opisina at ginamit ang kanyang access bilang isihi para buksan ang mga lumang files mula 3 taon na ang nakalipas. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang ama. At doon, nakita niya ito. Isang audio file. Petsa, isang araw pagkatapos ng kanilang unang halik ni Kiva sa balcony. Paksa, follow-up on Nurse Altamonte. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinlik niya ang play button. Narinig niya ang boses ng dating geeky head. Pagkatapos, ang boses ng kanyang ama, malamig at malinaw. Make sure you have everything on her, sabi ng boses ni Don Alfonso. Her family, her history, especially the details of her mother's death. I want leverage. I want to know all her weaknesses. Yes, sir. As per your instructions, we will keep a special eye on